Welcome back dito sa channel natin at dito tayo ngayon sa Redemptor Station ng LRT Line 1. Ito ang likod ng station sa may Asiana City. Dito itinayo sa kabilang side ng Roxas Boulevard ang station at hindi sa gitna ng Roxas Boulevard. Mas okay na rin kung ganito dahil kung sa gitna inilagay yung station, magdidilim yung area na tatayuan ng station katulad sa iba pang mga lugar na may train station at mangingitim pa yung ilalim dahil nga sa mga usok ng sasakyan. Malapit na nga ang opening ng 5 bagong station ng LRT Line 1 at ito yung pinakaunang station na magbubukas mula sa pinakadulo noon ng Baclaran Station. Tingnan natin ang progress ng Redemptor Station ngayong isang buwan na lang bago maging operational. Mas maganda siguro kung mayroong magtayo ng bagong mall sa tabi ng station. So ayan guys, mukhang tapos na nga ang station na ito. So ganito na talaga yung final na design ng mga station. Halos isang buwan na rin na nagsasagawa ng test run ang mga tren dito sa bagong linya mula sa Redemptorist hanggang sa Dr. Santos Station malapit sa SM Sucat. Ang Dr. Santos Station muna ang pinakadulo dahil hindi pa nga nasimula na itayo ang 3 pang station. Ang Las Piñas, Zapote at Niyog Bacoor Station. Pero sa ngayon walang dumadaan na mga tren, tapos na siguro yung ilang linggo na test run. Nagpalit na nga ng bagong signaling system ang LRT Line 1. Ang gamit na nila ngayon ang bagong Alstom signaling system na compatible sa mga bagong 4th generation trains. Simple lang ang disenyo ng mga bagong station ng LRT Line 1. Inspired ito sa mga lumang station mula sa Baclaran hanggang sa Monumento. Ito ang Redemptorist Station dahil katapat nito sa kabilang side ang Redemptorist Road, ang kalsada sa tabi ng Baclaran Church. Inaasahan na kapag nagbukas na, isa ito sa magiging crowded na station dahil mas marami na ang sasakay at bababa dito dahil malapit ito sa Baclaran Church at sa Asiana City. Ito naman yung bagong footbridge na magiging daanan ng mga commuters na magmumula dyan sa kabila sa may Baclaran Church patawid dito sa station.
Mula sa Redemptorist Road, tumawid ng Ross Boulevard ang linya ng LRT Line 1 papunta dito sa Asiana City. Itinayo ito sa ibabaw ng water channel o mga man-made canal na labasan ng mga drainage system papunta sa Manila Bay. Ito yung boundary ng Asiana City at Bay City naman dito sa kabila. Mabaho yung man-made canal at napakaraming basura. Andito naman tayo sa kabila, sa service road sa gilid ng Ross Boulevard. Wala pa rin nagbago dito sa may Baclaran. So ayan guys yung footbridge, malapit lang yan sa entrance ng Baclaran Church. Matagal nang natapos ang footbridge pero sarado pa rin ito sa ngayon para hindi siguro tambayan o di kaya mapuno ng mga basura. Bubuksan na rin yan kapag operational na ang station sa susunod na buwan. Tingnan nyo guys, napakaganda pa sa ngayon ng footbridge. Kapag binuksan na yan baka maging dugyot na naman. Dito pala sa kabilang side ng station mukhang kinatapos pa. Siguro naman may elevator na dyan at escalator. Elevated ang design ng station, nasa taas ang platform at nasa baba ang concourse level. Isa pang importanteng station na magbubukas ang Asia World na connected sa PTEX. Kapag galing ka ng Quezon City o di kaya ng Manila, pwede ka nang sumakay ng LRT diretso na sa PTEX. At ganun din pagbaba mo ng bus sa PTEX, pwede ka na rin sumakay ng tren papunta ng Pasay, Parañaque, Manila at Quezon City. Simula nga noong pandemic, biglang nabago ang transportation natin dito sa Metro Manila. Nawala na yung karamihan sa mga city bus na dumadaan sa EDSA at pinalitan ng busway. Yung mga dating lugar na pwede tayong sumakay ng bus, hindi na pwede ngayon. Katulad dito
sa may Rojas Boulevard sa tapat ng Baclaran. Dati dito ka lang mag-aabang, makakasakay ka na ng bus papunta ng Quezon City. Ngayon wala na mga bus na dumadaan dito, doon na sa Macapagal Boulevard. Noong pandemic din nasimulan ang iba't ibang mga transportation projects katulad nitong LRT Line 1 Cavite Extension, MRT 7, Metro Manila Subway, North-South Commuter Railway Project, at marami pang iba. Good news, meron pa palang isang bagong project na itatayo dito. Kamakailan lang ay nagkaroon ng signing ng Memorandum of Agreement ang MMDA kasama ang Pasay City at Parañaque City LGU. Magtatayo pala dito ng bagong public market. So ayun guys, ito nga ang water channel na sinasabi ko kanina, nalabasan ng mga drainage system. Dati dagat na dito sa likod, pero tinayuan na nga ng mga bagong reclamation, kaya ang ending naging man-made canal na ito. Isang bagong project ng MMDA kasama ang Parañaque at Pasay LGU, dito itatayo sa ibabaw ng kanal ang bagong Baclaran Market. So ayun guys, finally matatakpan na rin itong mabaho at maraming basura na kanal. At finally malilinis na rin ang lugar na ito kapag nagkaroon na dito ng bagong public market. Ang layunin pala ng project ay lipat ng mga vendors dyan sa Baclaran at sa Rojas Boulevard sa Pasay City. At dito na yung magiging bagong tahanan nila. Sa ngayon pina-finalize pa ng MMDA at ng Pasay City at Parañaque City ang magiging disenyo ng bagong public market na itatayo dito. Naging CR na rin kasi yung kanal na ito at tapunan ng basura. Yung kalahati pala nito ay sakop ng Baclaran Parañaque at yung kalahati naman ay sakop na ng Pasay City. So ayun guys, finally maiaayos na rin ang Baclaran Market at siguro magiging maluwag na ang Redemptorist Road. Meron pa dito sa kabilang dulo, malapit sa Double Dragon Plaza. 1.2 billion ang budget sa proyektong yan. 800 million mula sa MMDA at 400 million mula sa local government ng Parañaque. Sana maitayo na yung proyektong yan at nang maging maayos na ang Baclaran area, pati na ang Rojas Boulevard. Anong masasabi nyo sa nalalapit na opening ng mga bagong stations ng LRT Line 1 at sa bagong proyekto na itatayo dito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon.
Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching.